Hello guys, magandang araw sa inyo. Ituturo ko yung You've Got a Friend by James Taylor. Magpa-plugin tayo ngayon at lalagyan natin ng kapo sa second fret ng inyong gitara. Kung wala kayong kapo guys, ay syempre bumili kayo, 'di ba? Dahil kailangan talaga ng kapo dito sa song na to, You've Got a Friend, para makuha natin yung original version ni James Taylor. Okay, kung mahaba itong video guys, ay meron tayong part 2 kung hanggang saan yung kaya natin. Siguro itong part 1 ay yung intro kasi ituturo ko talaga yung intro nito na lapit dun sa naririnig natin. Okay? Gawin na lang natin part 2 yung kanyang verse at etc. hanggang sa matapos yung kantang yon. Okay? Medyo matagal kasi masyado pag pinagsama natin yung intro at yung stanza na ituro. Okay, kaya itong intro muna natin. Kaya ito, part 1 itong ituturo natin. Okay? Yung intro muna, ganito. Okay, bali ganun lang guys. Napakasimple lang ng intro niya, pero medyo challenging, di ba? Okay, tuturo naman natin yan ng step by step. Huwag kayo mag-alala. Okay, una, chord ng G yun. Ganitong position, yung inyong G. Dapat, ganyan. Yung tatlong string lang. Yan, yung hinilit nyo ay nasa first string sa third fret. Ganyan. Hindi muna tayo mag-G na ganito guys ha. Ganitong G muna yung. Tapos yung ring finger natin ay sa 6. Yan, 6 string ng third fret. Tapos itong middle ay ito, di ba? Sa 5th string ng second fret. Ganyan yung G natin para madali lang tayo makakapag-G sus4. Ang G sus4 kasi ay idadagdag natin yung second string dun sa first fret. Ganyan yung G sus4. Yan. Kasi gagamitin na talaga natin yan. Mag-hammer on tayo. Kaya ganitong G yung gagamitin natin. Okay, sanayin nyo yung ganitong position ng inyong G. Guys, huwag nyo sanayin yung ganito. Mas maganda pag itong G na ganitong position yung sinasanay nyo. Okay? Ganito naman sa part ng G. Tugtugin muna natin. Okay? 6-3-1. Guys, 6-3-1. Bali, 6 string tong pinakamalaki guys ha. Nagets nyo siguro. 6-3-1. Then 3 ulit. Tapos ganito. Ang next, second string open. Kasi ganito yung mangyayari dyan eh. Tapos mag-C position ka. Okay, ulitin natin. Doon muna sa part ng G. Kasi itong intro niya guys ay naglalaro lang naman sa G, C, tapos babalik ka lang sa G. Okay, medyo marami lang note na naidagdag. Pero pag nakuha nyo na yung ating pipindutin dyan ay, tapos medyo familiar at kabisado nyo na yung song na yan, ay pwede nyo na lang siyang laro-laruin. Okay, dito muna tayo sa G. 6-3-1. Then 3 ulit. Tapos next 2. Yan, bali open yan. Third at second string, open na kinalabit ko yan. Kasi naka G formation na ganyan. Kaya naging open. Okay, 6-3-1. Then 3-2. Tapos ganito. Okay? 6-3-1-3-2. Tapos third string, ito, ipipindot mo na dito sa second fret. Then, second string ulit, kalabitin mo, open. Tapos C. Pero yung hinliliit guys ay naka-steady lang dyan sa third fret ng first string. Magsi-C formation ka lang. Tapos yung isabay mong i-pluck ay 5th at second string. Okay, ulitin natin. From G. Okay. Then, buntutan mo ng tatlong string na ganito. Okay, 3, 2, 1.
then C. Okay, 3, 2, 1. Tapos ganito. Okay, di ba? Okay, bali naka-formation C ka dyan. Tapos ganito. Ito. Kita nyo yung hintuturo ko. Ipapalo ko dyan dito sa first fret sa second string. Tapos ang ikakalabit mo dyan ay sabay mong ikakalabit yung first at second string. Okay, then bibitawan mo. Yung hintuturo, aalisin mo. Tapos yung kakalabitin mo ay ganun ulit, first at second string. Ganito. Then third string, ito. Sa second fret. Tapos babalik ka sa G. Ganun lang guys. Ulitin natin. Mula sa simula. Then C. 3, 2, 1. Then hammer on, second string, first fret. Then G. Okay, isa pa bago tayo pumunta sa next part niya. Okay, gaya ng sinabi ko guys, ay yung importante lang na pipindutin nyo at kakalabitin nyo yung tinuro natin. Pero kung sanay na kayo dito sa song na to, ay pwede nyo siyang dagdagan ng string. Ibig sabihin, dagdagan nyo siya ng kalabit. Basta yung importante lang ay yung sinabi kong yung mga pinindot natin, ganon, di ba? Halimbawa nun, pwede mo pang dagdagan ng, di ba nag 3, 2, 1 ka rito? Tapos pwede mo siyang dagdagan ng 3, 2 ulit. Tapos bago ka mag-hammer. Okay, ito na yung next at last part ng kanyang intro. Okay, valid ang chords na yon. Sa ibang tutorial kasi guys, yung intro na tinuturo nila sa inyo ay nagdediretso na lang sila sa F minor 7. Bali, plinak na lang nila ng pababayan ng 6, 4, 3, 2, 1. Bali, ganito yung kanilang tinuturo, ganito. Tugtugin natin. Kasi iba yung ituturo ko sa inyo guys. Then mag F sharp minor 7 na lang sila, ganito. Yon. Tapos B7. Ganon yung, pero yung tuturo natin guys ay hindi tayo mag F sharp minor 7. Ganito yung gagawin natin. Ganon lang. Di ba pag pinapakinggan nyo yon ay ganon yung intro na yun, yung nadidinig natin. Okay, turo natin yon. Itong middle finger nyo, ilagay nyo rito sa third fret. Tapos ang ipa-pluck nyo dyan ay yung fourth string. Tapos magkasabay yung first at second string. Nakapindot sa second string guys sa third fret. Okay, magkakasabay yung tatlong yan. Yung first, 1, 2. Yun. Tapos next nakalabit mo yung second string. Ganun siya. Then next ay yung third string dito. Sa fourth fret. Balikan ito. Fourth to second fret. Tapos pull off. Ibig sabihin pull off guys, bigla mong aalisin. Ganito. Okay? Nakuha. Titin natin. Tapos, ganito. Yung second string guys, ganito. Kalabitin mo open. Tapos pindot mo sa third fret. Tapos gagawin mo ulit yon, yung third string. Then, verse na. E minor. When you're down. Ulitin natin down.
Okay? All in all guys, pagsamahin natin lahat. Bagalan muna natin. Okay? Ulitin natin. Okay? Ito. Okay, isa pa. Bilisan natin ng konti. Okay? Bali, sanayin nyo yun. Medyo bilisan nyo dito sa part na to guys ha. Okay? Pero, dun sa ano niya, sa next, di ba sa interlude niya, ay ganun, F sharp minor 7 na yung gagamitin dun. Okay? Buuin natin lahat. Sa huling pagkakataon, ay all in all. Okay, ganun lang yung intro ng You've Got a Friend. Guys, sa part 2 natin ay tuturo ko yung stanza niya, chorus, bridge. Yun lang guys, maraming salamat po.